Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang mga halaman na maaring magprotekta sa iyong bato at bawasan ang creatinine. Nangyari na ba sa inyo na naglilinis kayo ng bakuran at itinapon ninyo ang isang bagay na inireseta ng nephrologist sa kanyang pasyente araw-araw? Tuwing umaga sa mga rural na lugar ng Pilipinas, milyon-milyong tao ang may dalang araro at ita para linisin ang kanilang nga bakuran at hardin. Ang mga matatanda, bagaman nanginginig na ang makamay, ay mabilis pa ring bumubunot ng madamo at ligaw na halaman na sumisiksik sa sulok ng dingding o bakod. Matapos bunutin, inihahagis nila ito sa tumpok para matuyo at saka susunugin. Ang bagay na itinapon sa basurahan ay minsan ang mismong kailangan ng ating bato. Hindi ako nagsasalita ng mistisismo. Hindi ako nagbebenta ng gamot. Isa akong internis na nasa klinika sa loob ng 35 taon. Nakikita ang creatinine ng libu-libong pasyente na unti-unting tumataas bawat taon. Nakikita silang pumapasok sa dialysis room at hindi na makauwi mag-isa. At sa loob ng 35 taon na iyon, ang pinakanakakabahala sa akin ay hindi ang kakulangan ng gamot kundi ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga bagay na tumutubo sa likod mismo ngang bahay at ibinubunot bawat linggo ng hindi nalalaman ang halaga nito sa ating bato. Ngayon, direktahan kong sasabihin ng walang paligoy-ligoy ang mga ligaw na halaman, ligaw na gulay, at dahon ng halaman na tumutubo sa paligid ng bahay na pinatunayan ng pandaigdigang siyensya na may kakayahang sumuporta sa pagbaba ng creatinine, pagprotekta sa mga selula ng bato, pagbaba ng pag-ihi sa gabi, at pagbagal ng pag-unlad ng sakit sa bato. Hindi ito milagrong gamot na tuluyang makapagpapagaling. Hindi ko kailanman sasabihin iyon. Ngunit ito ang mabagay na kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama, sa tamang dosis, at sa tamang oras, ay maaring maging pagkakaiba sa patuloy na paggana ng bato, sa loob ang isa pang 10 taon o sa pagkakaupo ninyo sa dialysis chair ng mas maaga ng 4 hanggang 5 taon kaysa sa kinakailangan. At bago ko pag-usapan ang 5 halaman na iyon, nais kong ikuwento sa inyo ang kwento ng 2 tao na aking sinusubaybayan sa loob ng 15 taon. Si Aling Nena, 61 taong gulang, mula sa Batangas. Si Mang Ambo, 62 taong gulang, mula rin sa Batangas, hindi kalayuan sa bayan ni Aling Nena. Noong 2009, sabay silang nagpa-check up. Ang creatinine ni Aling Nena ay 183 micromole L at ni Mang Ambo ay 179 micromole L, halos magkapareho. Pareho silang may mild high blood pressure. Pareho silang walang diabetes. Pareho silang magsasaka, sanay sa simpleng pagkain at hindi pala inom. Ang kanilang simula ay magkapareho. Noong 2024, muli kong nakita si Aling Nena nang bumisita siya sa kanyang anak sa Maynila. Naglakad siya mag-isa papasok sa klinika, masaya at nakangiti. Ang kanyang creatinine sa huling pagsusuri ay 121 micromole L, mas mababa kaysa noong 15 taon na ang nakakaraan, at hindi pa niya kailangan magpa-dialysis. Samantala, si Mang Ambo ay nagsimulang magpa-dialysis noong 2021, 3 beses sa isang linggo. Ang kanyang nga anak ay nagpapalit-palit sa paghatid sa kanya. Parehong pinakmulan, parehong kalagayan sa ekonomiya, tanging isang bagay lamang ang kaibahan. Ito ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Nagtanim si Aling Nena ng gulay sa kanyang bakuran. Hindi niya alam ang scientific name ng mga ginagamit niya. Narinig lang niya ang payong kanyang anak na nag-aral ng medisina na bumunot ng isang dakot ng halaman na tumutubo malapit sa bakod tuwing hapon at inumin ang pinakuluang tubig nito. Ang mabangong dahon na iyon ay kinakain niya kasamang kanin sa bawat pagkain. Sa loob ng 15 taon, hindi niya pinalampas ni isang araw. Si Mang Ambo ay hindi naniniwala sa mga halaman. Siya ay naniniwala sa modernong gamot. Umiinom siyang gamot sa tamang oras,
ngunit hindi niya alam na ang gamot ay nakokontrol lamang ng blood pressure at sintomas. Ang pagpapalusog at pagprotekta sa mga selulang bato araw-araw ay isang bagay na hindi kayang gawin ng anumang tableta. Kung hindi kayo kumakain ng tama, umiinom ng tama, at marunong gumamit ng likas na bagay na nakapaligid sa inyo. Ngayon, pag-usapan ko ang 5 bagay na iyon. Ang unang halaman, ito ang halaman na kung kayo ay nakatira sa tabi ng palayan o may maliit na bakuran na may matataas na puno, malamang na nakikita ninyo ito araw-araw nang hindi alam ang pangalan nito. Madalas itong tinatawag na balbas pusa o bigoteng pusa dahil sa mahahabang puting usbong ng bulaklak nito na parang balbas ng pusa. Ang tangkay nito ay maliit, mga 30 hanggang 60 cm ang taas, may madilim na berdeng dahon na may ngipin sa gilid, at gustong tumubo sa basa at may lilim na lugar, tulad ng sulok ng basa na pader, bakot, gilid ng ilok, o paanan ng balon. Ang scientific name nito ay Orthosiphon stamineus, at ito ang lubos na pinag-aralan ng modernong medisina. Bago ako magpatuloy, nais kong ipaliwanag ng maikli kung ano ang creatinine upang maunawaan ninyo. Maraming taang umuwi na may resulta na laboratorio at tinitingnan ang numero ng creatinine nang hindi alam ang ibig sabihin nito. Simple lang, ang ating makalamnan sa araw-araw na pagana ay gumagawa ng isang uri ang dumi na tinatawag na creatinine, tulad ng uling na nagiging abo pagkatapos masunog. Ang bato ang taga-kolektaan abo, sinasala ito, at inilalabas sa ihi. Kapag malusog pa ang bato, malinis ang pagkolekta ng abo, at mababa ang creatinine sa dugo. Kapag humihina ang bato, hindi nakokolekta ang lahat ng abo, at ang creatinine ay unti-unting tumataas sa dugo bawat taon. Kapag ang numero ay lumampas sa ligtas na limitasyon, hindi na sapat ang kakayahan ng bato na magsala at tinatawag itong kidney failure. Sa puntong iyon, kailangan ang artificial dialysis machine. Kaya't anumang bagay na makakulong sa bato na magsala ng mas mahusay, mabawasan ang pamamaga sa mga capillary glomeruli, at maprotektahan ang mga selula ng tubulang ng bato. Ang bagay na iyon ay makakatulong upang hindi mabilis tumaas ang creatinine, at kahit na bumaba ng bahagya kapag isinama sa maayos na paggamot. Ang tanong ay, paano ginagawa ito ng bigote ng pusa? Sa dahon ng bigote ng pusa ay may natatanging aktibong sangkap na tinatawag na sinensetin, kasama ang isang grupo ng flavonoids at rosmarinic acid. Ito ang compound na may direktang anti-inflammatory effect sa tisyung bato, partikular na binabawasan ang pamamaga sa glomerular filtration membrane. Ito ay ang napakaliit na bahagi sa bato na responsible sa pagsala ng dugo araw-araw. Kapag ang filtrasyon membran ay namaga, at ang chronic inflammation ay isang napakapangkaraniwang kondisyon sa mga taong may mahinang bato, may alta presyon, o may diabetes. Ang mabutas ng filter ay namamaga, lumiliit, at kailangan ng bato na gumamit ng mas maraming puwersa upang magsala ng parehong daming dugo, tulad ng pagbobomba ng tubig sa isang tubo na kalahating nakasara. Sa paglipas ng panahon, ang presyon na iyon ay unti-unting pumapatay sa mga selulang glomerulus. Ikukumpara ko ang glomerulus sa isang coffee filter. Kung ang filter na iyon ay nabarahan ng dumingang kape sa loob ng maraming araw, hindi makadaan ang kape at kailangan pang pilitin. At habang pinipilit, mas lalong masisira ang filter. Ang bigote ng pusa ay parang kumukulong tubig na naglilinis ng filter. Hindi nito pinapalitan ang filter, nililinis lang nito upang mas natural na dumaloy ang tubig nang hindi kailangan ng puwersa. Ang Journal of Ethnopharmacology noong 2017 ay naglatala ng isang pag-aral na sumubaybay sa epekto ng Orthosiphon stamineus extract sa mga pasyenteng may chronic nephritis. Ipinakita ang resulta na ang grupo na gumamit ng Orthosiphon stamineus extract sa loob ng 12 linggo ay nagkaroon ng average na 23% pagbaba sa serum creatinine kumpara sa control group. Kasabay nito, ang proteinuria o ang daming ang protina na lumalabas sa ihi, na isang tanda ng nasirang filter, ay bumaba ng malaki. Ang Sense University ng Malaysia ay mayroon ding experimental study na nagpakita na
Ang mga aktibong sangkap sa orthosiphon stamineus ay nagpipigil sa NFKB inflammatory pathway sa kidney tissue. Ibig sabihin ay pinapatay nito ang switch na nagpapagana ng chronic inflammatory response sa loob ng bato. Sa Pilipinas, ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, PITA, ay gumagamit ng bigote ng pusa sa mga herbal na gamot upang suportahan ang mga pasyenteng may chronic kidney disease sa loob ng maraming dekada. Nakita ang kapansin-pansing pagpapabuti sa daloy ng ihi at pagbaba ng pamamaga sa mga kaso ng kidney weakness. Stage 1 at Stage 2. Ang tamang paggamit ay kumuha ang 30 hanggang 40 gramo ang sariwang dahon ng bigot ng pusa o 15 hanggang 20 gramo ng tuyong dahon kung walang sariwa. Pakuluan ito sa 800 ml ng tubig. Pakuluan hanggang kumulo. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at pakuluan pa ang 15 minuto. Palamigin ng bahagya at inumin. Hatiin sa 2 beses sa isang araw. Inumin 30 minuto pagkatapos kumain. Huwag inumin ng gabi dahil malakas ang diuretic effect ng bigote ng pusa. Ang pag-inom sa gabi ay magpapagising sa inyo ng maraming beses. Ang isang bagay na dapat kong sabihin ng direkta, ang bigote ng pusa ay hindi gamot sa kidney failure. Kailangan ninyo pa ring inumin ang gamot ayon sa reseta ng doktor, ngunit ang paggamit ng bigote ng pusa ng tama sa tamang dosis ay isang panlup na suporta na nagpapababang presyon sa bato araw-araw upang ang bato ay hindi gumana sa matagal na namamagang kapaligiran. Si Aling Nena sa Batangas na nabanggit ko ay ang taong umiinom ng bigote ng pusa tuwing hapon sa loob ng 15 taon. Pinayuhan siyang kanyang anak mula pa nung nag-aral ito nga medisina nung unang beses na natuklasan na tumaas ang kanyang creatinine. Samantala, si Mang Ambo ay hindi naniniwala. Sabi niya, ano ang magagawang damo? Hindi ko siya sinisisi. Marami sa atin ang naturuan na ang gamot ay gamot at ang halaman ay lumana, walang batayan. Ngunit ang katotohanan ay ang modernong siyensya ay seryosong muling pinag-aralan ang mga bagay na ginagamit ng ating mga ninuno sa loob ng daan-daang taon at nakakahanap ng malinaw na ebidensya ang molecular mechanism ng kanilang pagana. Ang pangalawang halaman, ito ang halaman na sigurado akong alam ninyo. Malamang ay nasa kusina ninyo ito, ngunit walang nagsasabi sa inyo kung ano ang epekto nito sa bato. Ang basil o sweet basil ay isang halaman na tumutubo sa lahat ng dako, mula sa mga halamanan sa balkonahe hanggang sa mga gulayan sa likod ng bahay. Madalas itong ginagamit sa pagkain ng pansit, sinigang, o fresh lumpia na may natatanging aroma at malalambot na berdeng dahon. Kinakain ito nga Pilipino halos araw-araw nang hindi alam na kumakain silang isang bagay na ang US National Institutes of Health, NIH, ay may ulat na nagpapatunay sa kakayahan nitong magpababa ng creatinine. Nabasa ko ang ulat na iyon 10 taon na ang nakakaraan at matagal akong umupo na may kakaibang pakiramdam. Ang halaman na kinakain ngang aking pasyente kasama ngang kanin araw-araw ay gumagawa palang ngang mabuti sa kanilang bato nang hindi napapansin. Sa dahon ng basil ay may 2 pangunahing aktibong sangkap na naugnay sa proteksyon ng bato. Una ay ang estragole, isang compound na nagbibigay ng natatanging aroma ng basil at mayroon ding malakas na antioxidant at anti-inflammatory effect sa tubular tissue ng bato. Pangalawa ay ang rosmarinic acid. Pinoprotektahan ng sangkap na ito ang mga selula ng epithelial ng bato mula sa pinsala ng free radicals. Ang mekanismo na kapag may matagal na alta presyon o mataas na blood sugar, ang maka-free radicals ay unti-unting sumisira sa makaselulangang bato tulad ng anay na kumakain ng kahoy. Inilatala ng NIH ang isang pag-aral na nagpakita na ang paggamit ng basil extract sa mga clinical trial ay maaring makatulong na bawasan ang antas ng creatinine sa ilang kaso ng higit sa 21%, kasabay ng pagbaba ng blood urea nitrogen, BUN, na isang index na sumusuri sa kakayahan ng bato na maglabas ng nitrogenous waste.
Ang Kazan State Medical University ang Iran ay naglathala rin ng isang pag-aral sa mga pasyenteng may stage 2 hanggang stage 3 chronic kidney disease na nagpakita na ang grupo na gumamit ang basil kasama ng karaniwang paggamot ay nagkaroon ng mas malinaw na pagpapabuti sa function ng bato kaysa sa grupo na gumamit lamang ng karaniwang paggamot pagkatapos nga 16 na linggo. Sa Pilipinas, kinilala ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, PITAC, ang basil sa listahan ng mga halaman na may mild diuretic at kidney protective effect sa mga tradisyonal na gamot. Dito, nais kong sabihin ng direkta, may mga pasyente na, pagkatapos marinig ang sinabi ko, ay umuwi at kumain ng maraming basil, pinipiga ang juice ng basil at umiinom ng isang baso bawat umaga. Hindi ito ang paraan. Ang mekanismo ng basil sa bato ay hindi sa paraan na mas marami ang kinakain, mas mabuti. Ang pagkain ang 15 hanggang 20 sariwang dahon araw-araw, kasama ang kanin o direktang nginunguya, iyon ang makatwirang dosis. Ang pagpiga ang maraming juice at pag-inom nito ng sabay-sabay, ang mataas na konsentrasyon ng estragole ay maaring magdulot ng iritasyon sa tiyan at hindi makakatulong sa bato. Ganun din sa halaman, hindi lahat ng marami ay mabuti, bawat isa ay may limitasyon. Si Aling Nena ay kumakain ng basil kasama ng kanin sa bawat pagkain. Hindi niya matandaan kung kailan siya nagsimula. Sabi niya ay kinakain niya ito mula pa pagkabata, ayon sa kaugalian sa Batangas. Idinagdak lang ng kanyang anak, huwag mong iwanan ang kaugaliang iyon, si Mang Ambo naman ay hindi kumakain ng gulay. Sabi niya ay hindi niya kinakain ang gulay dahil sa takot sa mataas na potassium. Totoo na ang mataong may mahinang bato ay kailangang mag-ingat sa potassium, ngunit ang basil, kung kinakain kasama ng kanin sa ganong dami, ang potassium ay hindi dapat ikabahala. Ang kulang kay Mang Ambo ay hindi komplikadong kaalaman sa medisina, kundi ang isang taong magpapaliwanag ng tama sa kanya mula pa noong una. Kaya nga ginagawa ko ang video na ito. Nais kong ikuwento sa inyo ang tungkol kay Tatay Bert, 69 taong gulang, mula sa Pangasinan, isang retired na mangingisda. Nakipagkita siya sa akin noong ikibinondo ko dahil ang kanyang creatinine ay tumaas sa ikizombesh micromol, na nasa stage, kidney failure na. Si Tatay Bert ay payat, maitim ang balat, at palaging nakangiti kahit may sakit. Sabi niya, Dok, habang buhay akong kumain ng isda, akala ko maganda ang isda sa bato, hindi pala. Naawa ako sa kanya, hindi siya mali, mas maganda nga ang isda sa dagat kaysa sa pulang karne, ngunit ang kinakain niyang isda ay tuyo, inasnan, at maalat na sasawan, iyon ang problema. Tinanong ko siya kung may bakuran siya, sabi niya ay may maliit na bakuran. Sabi ko sa kanya, nasubukan magtanim ngang basil at bigoteng pusa, kainin at inumin ng regular, isama ang mas kaunting alat sa pagkain at uminom ngang sapat na tubig. Tumango siya, ngunit may bahit ng pagdududa sa kanyang mamata. Ang 69 taong gulang na lalaki ay sanay sa pangingisda at sa ilog, hindi sanay na maniwala sa mga dahon ng halaman. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik siya. Ang kanyang creatinine ay bumaba sa 187 micromol, hindi gaanong malaki. Ngunit para sa isang taong may stage 2 kidney failure, ang pagbabaeng indicator sa halip na patuloy na tumaas ay hindi natural na mangyayari kung walang pagbabago. Nakangiting sabi ni Tatay Bert, Dok, ang dami kong tanim na bigoteng pusa, laging nanghihingi ang kapitbahay, hindi perpekto ang resulta. Ang creatinine ay mataas pa rin kaysa normal, ngunit ito ay nasa tamang direksyon. At naintindihan ni Tatay Bert na hindi gumagaling ang bato sa loob ng 1 linggo, kundi sa loob ng maraming buwan, maraming taon. Kung araw-araw ay ginagawa ninyo ang isang maliit na bagay ng tama. Ngayon, nais kong pag-usapan ang pangatlong halaman. Medyo naiba ito sa dalawang nauna. Hindi ito ligaw na halaman na natural na tumutubo kundi isang halaman na itinatanim sa lahat ng dako sa Pilipinas.
lalo na sa mga probinsya sa Luzon at Visayas. Ngunit madalas itong itinatanim bilang palamuti o para sa bunga nito nang hindi nalalaman na ang madahon nito ang may halaga sa bato. Ang malunggay, scientific name Moringa oleifera, ay isang matas na puno na may maliliit, bilog, at luntiang dahon. Sa Luzon, madalas itong niluluto sa sinigang o tinola. Sa Visayas, kinigisa o ginagamit sa sabaw. Ngunit sa modernong medisina, ang malunggay ay lubos na pinag-aralan para sa isang espesyal na dahilan na sasabihin ko. Karamihan sa may gulay at halaman na mabuti sa bato ay gumagana sa pamamagitan ng hindi direktang mekanismo, pagbabawas ng pamamaga, diuretic effect, antioxidant, na tumutulong sa bato na gumana ng mas madali. Iba ang malunggay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malunggay ay may kakayahang direktang makaimpluwensya sa nephron, ang maliliit na unit ng filter sa loob ng bato na sumusuporta sa proseso ng pagbabago ng sirang tissue. Sinasabi ko ito at alam kong magtataka ang ilan dahil dati pa. Sinasabi na kapag nasira ang bato, hindi na ito gagaling. Tama, kung malubha ang pinsala at ganap na sclerotic, hindi. Ngunit kung ang pinsala ay banayad hanggang katamtaman, at ang mga selula ay hindi paganap na patay kundi nasa matagal na stress lamang, may pagkakataon para sa pagaling kung gagawin ninyo ng tama. Sa dahon ng malunggay ay may quercetin at isothiocyanates, dalawang compound na pinatunayan ng modernong pananaliksik na may kakayahang pasiglahin ang pagbabago ng epithelial cells ng bato. Sa simpleng salita, ang bato ay parang isang bahay na may butas. Ang quercetin ay hindi isang bagong ladrilyo. Ito ay semento na tumutulong sa mga lumang ladrilyo na magamit pa at magpatuloy sa paggana sa halip na masira. Kasabay nito, ang malunggay ay may diuretic effect at nagpapababa ng uric acid. Ang mataas na uric acid ay isa sa mga tahimik na kaway ng bato na hindi alam ng marami. Kapag mataas ang uric acid, ang maliliit na kristal ay nabubuo sa mga tubuleng bato na nakhihiwa sa mucous membrane araw-araw ng tahimik, walang sakit, walang nakakaalam, ngunit unti-unting sumisira sa mga tubulengang bato. Ang Journal of Cardiovascular Disease Research ay naglatala ang isang pag-aaral na nagpakita na ang mga taong gumamit ang dahon ng malunggay ng regular ay nagkaroon ang kapansine-pansing pagbaba sa serum, creatinine, urea, at uric acid kumpara sa control group pagkatapos ng 3 buwan. Ang pag-aral sa Naresuan University, Thailand, ay nagpapakita na ang malunggay leaf extract ay nagpapatas ng glomerular filtration rate, GFR, ng average na 17% pagkatapos ng 8 linggo sa mga pasyenteng may mild chronic kidney disease. Sa Pilipinas, kinilala ang Food and Nutrition Research Institute, FNRE, ang malunggay bilang isa sa mga pinakamataas na pinakmumulan ng antioxidants sa mga karaniwang gulay sa Pilipinas na may natatanging halaga sa pagprotekta sa mga selula na partikular na mahalaga para sa mga taong may chronic diseases. Paraan ngang paggamit, 5 hanggang 7 sariwang dahon araw-araw, kasama ngang kanin o ilagay sa sabaw na bahagyang luto, huwag pakuluan ng matagal dahil ang quercetin ay nasisira sa matagal na mataas na temperatura. Kung gumagamit ngang tuyong malunggay leaf powder, 1 kutsarita araw-araw, ihalo sa maligamgam na tubig o sa lugaw. Huwag gumamit nega labis dahil ang mataas na konsentrasyon nega isothiocyanates ay maaaring magdulot nega iritasyon sa digestive tract. Nais kong huminto sandali rito. May naririnig ba kayo at naiisip ninyo ang isang tao? Ang asawa, ama, o ina na may tumataas na creatinine at hindi alam kung ano ang gagawin bukod sa pag-inom ng gamot? O kayo mismo ang may hawa ng resultang pagsusuri? Tinitingnan ang numero na may pag-aalala ngunit hindi alam kung sino ang tatanungin. Ngayon mismo, kung mayroon kayong mahal sa buhay na nasa ganong sitwasyon, ipagpatuloy ang panunod hanggang matapos. Dahil ang dalawang natitirang halaman na sasabihin ko ay maaring ang pinakamahalagang bagay na hindi pa nila alam.
Mag-subscribe sa malusok na pagtanda na channel kung nais ninyong patuloy na makatanggap ngang ganitong impormasyon bawat linggo, hindi para magbenta ngang gamot kundi para maibigay ang tamang impormasyon sa taong nangangailangan nito. Ang pangapat na halaman, hindi ito ligaw na gulay. Ito ang nasa kusina ninyo ngayon. At sasabihin ko ang isang bagay na marahil ay hindi pa ninyo naririnig. Ang bawang ay hindi lamang mabuti sa puso at blood pressure. Ang bawang ay may kidney protective effect sa pamamagitan ng isang mekanismo na kumpirmado lamang ng modernong medisina kamakailan. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, kung mayroon kayong isang bagay lang na maaring idagdag sa inyong pagkain upang maprotektahan ang bato, isang bagay lang, iyon ay bawang. Dahil ang bawang ay mura, madaling makuha, madaling gamitin, at ang siyentipikong ebidensya nito sa bato ay sapat na malakas upang masabi ko ng may mataas na kumpiyansa. Sa bawang ay may alicin, ang compound na lumilikha ng natatanging matapang na amoy kapag dinikdik ang bawang, at ito rin ang pangunahing aktibong sangkap. Ang alicin ay may antibacterial, anti-inflammatory effect at particular, ayon sa isang pag-aral na inilathala sa Iranian Journal of Kidney Diseases noong 2020, ang garlic extract ay may kakayahang bawasan ang serum creatinine at protektahan ang microstructural NG glomeruli sa mga preclinical experimental models. Ang mekanismo ay ang alisin na nagpipigil sa angiotensin converting enzyme, ang enzyme na nagpapaliit ng mga blood vessel ng bato. Katulad di energy mekanismo energy lang gamot sa alta presyon sa grupo energy sa ngunit mas banayad at walang side effects tulad di energy gamot. Ngunit ang mekanismo na nakikita kong pinakamahalaga sa bato ay ito, pinoprotektahan ng alicin ang glomerular cell membrane mula sa oxidative damage. Ikukumpara ko ang glomerulus sa isang coffee filter. Ang filter na iyon ay may napakaliit na butas para makadaan ang dugo na nagpapanatili lamang ng dumi. Kapag ang katawan ay may chronic inflammation, ang free radicals ay bumabaril sa filter na iyon tulad ng bala, na nagiging sanhi ng maliliit na butas, na nagpapahintulot sa protina na dapat ay nasa dugo ay makalabas sa ihi. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong may mahinang bato ay madalas na may bula sa ihi. Ang alicin sa bawang ay parang manipis na baluti na nagpoprotekta sa filter na iyon mula sa pagbutas. Ang University of Illinois sa Chicago ay nag-aral ng epekto ng alicin sa kidney tissue at nagtapos na ang regular na paggamit ng bawang ay maaaring makabuluhang bawasan ang oxidative stress sa kidney tissue. Ang TBS index na sumusukat sa antas ng pinsala sa cell membrane ay bumaba ng average na 31% sa grupo na gumamit ng bawang kumpara sa grupo na hindi gumamit. Kinilala rin ng Philippine Heart Association sa kanilang mga dietary guidelines para sa mga pasyente ng cardiovascular disease na isang grupo ngang pasyente na may mataas na panganib ngang mahinang bato, na ang bawang ay isa sa ilang pampalasa na inire-rekomenda para sa araw-araw na paggamit, tamang paggamit, at ito ay mahalaga, dapat kong linawin. Ang alicin ay nabubuo lamang kapag ang bawang ay dinikdik o hiniwa ng pino at iniwan sa hangin ng hindi bababa sa 10 minuto bago lutuin. Kapag agad ninyong inilagay ang bawang sa mainit na mantika, masisira ang alicin sa mataas na temperatura bago pa ito mabuo. Kaya't durugin ang bawang, iwanan ng 10 minuto, saka lutuin. O kumain ng 2 hanggang 3 butil ng hilaw na bawang araw-araw kasama ng kanin o ihalo sa maligamgam na lemon water sa umaga. Ang mataong may sensitibong tiyan ay kumain kasamang kanin, huwag kumain ng gutom. Si Aling Nena ay gumagamit ng bawang sa pagluluto araw-araw. Hindi niya alam ang siyentipikong dahilan. Sanay lang siya rito mula papakabata. Totoo na ang tradisyonal na kaugalian sa pagluluto ng Pilipino ay may maraming bagay na nagpoprotekta sa kalusugan na unti-unting iniiwan ng mga Pilipino habang lumilipat sa fast food, mga canned goods, at industrial seasonings. Si Mang Ambo naman ay bihirang magluto ng bawang dahil ayaw nga asawa niya sa amoy. Maliit na detalye ngunit sa loob ng 15 taon,
Hindi na ito maliit. Gusto kong makwento pa ang isa bago tayo dumating sa panglimang halaman. Si Miss Vicky, 58 taong gulang, mula sa Cebu, isang retired na guro sa elementarya. Nagpunta siya sa akin noong 2021 dahil ang kanyang creatinine ay 167 micromol, kasamang sintomas ng pag-ihi sa gabi, 3 hanggang 4 na beses, bawat beses ay kaunti lamang, hindi makatulog ng maayos. Sabi ni Miss Vicky, Doc, ang gipinakapagod sa aking ay ang gipag-ihi sa gabi. Sa araw, pagkatapos magituro, gusto ko na agad matulog. Ngunit tuwing hating gabi ay nagigising ako. Sa umaga ay mabigat ang aking ulo at hindi ako makaturo. Ang pag-ihi sa gabi sa mga taong may mahinang bato ay hindi aksidente. Kapag nagsisimulang humina ang bato, nababawasan ang kakayahang makonsentrate ng ihi sa gabi. Sa gabi, ang normal na bato ay magikokonsentrate, enigi, upang hindi na kailangang gumising ang tao. Ang gunitang mahinang bato ay hindi kayang gawin iyong. Marami at malabnaw ang ihi at kailangang gisingin ang tao ng paulit-ulit. Ito ay isang maagang senyales, hindi ang huling senyales, ngunit ito ay nakakapagod sa pasyente at nakakapekto sa kalidad ng buhay ng malaki. Pinayuhan ko si Miss Vicky na gumamit ng bigotang pusa sa hapon, basil kasama ng kanin, bawang na dinikdik kapag nagluluto, at dagdagan ng isa pang bagay, dahon ng atis. Pakalipas ngang 4 na buwan, nag-text siya sa akin, isang beses na lang siya umihi sa gabi, mas masarap na ang tulog at hindi na mabigat ang kanyang ulo sa umaga. Ang creatinine sa kanyang follow-up visit ay bumaba sa 141 micromol, hindi pa bumabalik sa normal. Ang normal para sa mga babae ay mas mababa sa 90. Ngunit mula 167 bumaba sa 141 sa loob ng 4 na buwan, kasama ng malinaw na pagpapabuti sa mga sintomas, ibig sabihin ay nasa tamang direksyon si Miss Vicky. Madalas sabihin ni Miss Vicky, Doc, mura lang ang mga bagay na iyon, ilang piso lang, bakit walang nagsabi sa akin agad? At ito ang panglimang halaman, ang atis. Hindi ito ang atis na madalas ninyong kainin sa mga restaurant sa Baguio na mahal, kundi ang dahon ng atis, ang uri na ginagamit upang gawing pinatuyong saa, na karaniwan at napakamura sa palengke. Ang atis, scientific name niya known as quamosa, ay isang halaman mula sa Mediterranean na malawak na itinatanim sa Pilipinas sa loob ng maraming dekada. Kilalang ma-Pilipino ang atis sa epekto nito sa atay, pampalamig ng atay, at pang-detox ng atay. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang pangalawang organ na nakikinabang sa atis ay ang bato at ang mekanismo ay direktang naugnay sa pagpapababa ng creatinine. Sa dahon ng atis ay may natatanging aktibong sangkap na tinatawag na chinarin at isang grupo ng flavonoids, kung saan ang luteolin at apigenin ang pinakamasusing pinag-aralan. Pinasisiglang sinarin ang paggawang bile, na tumutulong sa atay na iproseso ang lason ng mas epektibo. At ito ang mahalagang punto. Kapag gumagana ng maayos ang atay, nababawasan ang trabaho ng bato. Ang bato at atay ay dalawang organ na nagtutulungan sa sistema ng pagfilter at paglilinis ng katawan. Kapag humina ang isa, kailangan ng isa na mag-overtime. Kung nababawasan ang trabaho ng atay, nababawasan din ang trabahong bato. Kasabay nito, ang luteolin at apigenin sa atis ay may direktang anti-inflammatory effect sa kidney tissue at mild diuretic effect na tumutulong na mapataas ang daloy ng ihi, sumusuporta sa mas mabilis na paglabas ng creatinine at binabawasan ang pagdami nito sa dugo. Ito ay katulad ng mekanismo ng bigote ng pusa ngunit sa ibang paraan. Hindi lamang sa pamamagitan ng glomeruli kundi pati na rin sa atay at sistema ng pag-ihi. Isang pag-aral na inilatala sa journal na Phytotherapy Research noong 2021 ang sumubaybay sa mga pasyente na may mataas na creatinine at urea sa dugo na gumamit ng artichoke leaf extract sa loob ng 12 linggo. Ipinakita ang resulta na ang serum creatinine ay bumaba, ang average na 19%, at ang eGFR glomerular filtration rate
ay bumuti ang average na 14%. Nag-aral din ang University of Grenoble sa France tungkol sa epekto ng sinarin sa kidney function na nagpapatunay sa kakayahan nitong protektahan ang mga selula ng tubula ng bato mula sa pinsala ng oxidative stress, katumbas ang ilang synthetic antioxidant compounds. Sa Pilipinas, kinilala ang Department of Health, DOH, ang atis bilang isang produkto na sumusuporta sa kalusugan sa loob ng maraming dekada, lalo na sa pagsuporta sa function ng atay, bato, at digestive system. Paraan paggamit, pakuluan ang 30 hanggang 50 gramong tuyong dahon ng atis sa 1 litro, ang tubig sa loob kang 20 minuto, inumin sa loob kang isang araw bilang kapalit ng regular na tasa, o gumamit ang 2 hanggang 3 prepackage na atis tea bags araw-araw, inumin sa umaga at hapon. Huwag inumin ng gabi dahil mayroon din itong mild diuretic effect. Mayroon akong isang bagay na nais kong idagdag tungkol sa atis, mayroon itong mild hypoglycemic effect. Para sa mga normal na tao, hindi ito dapat ikabahala. Ngunit para sa mga umiinom ngamot para sa diabetes, kailangan nilang ipaalam sa doktor upang ayusin ang dosis ng gamot upang maiwasan ang sobrang pagbaba ng blood sugar. Si Aling Nena ay umiinom ng tsaang atis tuwing hapon sa halip na green tea. Binili ng kanyang anak mula sa Baguio, na akma sa panlasa ng lokal at sa kailangan ng bato. Si Mang Ambo ay umiinom ng tubig lamang, hindi siya mali, kailangan din ang tubig. Ngunit kung sa baso ang tubig na iyon ay mayroong sinarin at luteolin mula sa dahon ng atis, marahil ay ibang landas ang tinaha ng kanyang bato sa loob ng 15 taon. Ngayon, nais kong isipin ninyo ang dalawang sumusunod na eksena. Unang eksena, isang umagang Lunes, 6:30, isang 67 anyos na lalaki ang nakasakay sa kotse ang kanyang anak patungo sa ospital, hindi para sa regular na check-up kundi para sa dialysis. Ang upuan na kanyang upuan 3 beses sa isang linggo, 4 na oras bawat beses, may maliliit na plastic tube na nakakabit sa kanyang braso, ang ingay ng dialysis machine nakatingin sa kisame. Nagpaalam ang anak sa trabaho sa umaga upang may hatid siya, walang nagsasalita, hindi na kailangan pang magsalita. Ikalawang eksena, sa parehong umaga, 6:30 din, isang 66 anyos na babae ang lumabas sa bakuran upang mamitas ng isang dakot ng dahon ng bigote ng pusa. Ang kanyang makamay ay bihasa pa rin. Pumasok sa kusina, binuksan ang kalan, nagpakulong maliit na takure, naghintay na kumulo ang tubig, tumingin sa bakuran. Ang dilaw na liwanag ng umaga ay sumisilip sa bintana. Kumulo ang tubig, nagbuhos siya ng 2 baso, isa para sa kanya, isa para sa kanyang asawa, na nagbabasa ng pahayagan sa balkonahe. Ang 2 eksena na iyon ay namula sa parehong simula 15 taon na ang nakakaraan, tanging ang maliliit na bagay lamang ang pagkakaiba. Ang mahalaman na alam ng isa, ang isa naman ay hindi. Nasa aling eksena kayo at sa aling eksena kayo nais sa loob ng 15 taon? Hindi ko kayo pinipilit na magpasya ngayon, ngunit alam ko ang isang bagay, kung mayroon kayong mahal sa buhay, na may tumataas na creatinine, madalas umihi sa gabi, nag-aalala tungkol sa bato ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Bukod sa pag-inom ng gamot ayon sa reseta, ibahagi ang video na ito sa kanila. Hindi dahil ito ay mahiwagang impormasyon kundi dahil ito ang impormasyon na kailangan nila at nararapat nilang malaman nang maaga bago pa huli ang lahat para makapili. Hindi ito pagpindot lamang ng share button. Ito ay pagiging tagapagtanggol sa kanila bago maging hindi maiwasan ang dialysis chair. Hindi nangangailangan ng marami ang bato. Kailangan lang nito na huwag ninyo itong balewalain araw-araw, na umaasa na ang lahat ay magiging maayos sa sarili nitong paraan. Ang filter na iyon ay nagtrabaho para sa inyo sa loob ng maraming dekada nang hindi man lang nagpapahinga. Panahon na upang gumawa kayo ng kahit kaunting bagay, ngunit tama para sa kalusugan ng inyong bato.